Tonet, tara inom tayo. I'm sick. Bo, ano ba mga symptoms mo? Ubo. At sipon. Choo! Pero wala lang to. I'm gonna be fine. Don't worry. Naku, may sakit ka nga. Englishera ka na eh. Pero te, kapag may 2 symptoms ka na, tulad ng ubo at sipon, pwedeng flu na yan. Really ba? Flu na to? Oo, kaya mag-bioflu na you. O siya, sige na, masyado ka lang maarte, bye. Hindi ka pa tayo. Hello? JP, ano yung pinaka naaalala mong health advice ng nanay mo nung bata ka? Tignan mo yung batok mo. Ang ganda. Tapos ikaw, ano? Yung kapag galing ka na sa labas ng bahay, tapos, di ba, yung libag-libag ka na, tapos papagalitan ka. Ayan, tignan mo yung batok mo! Paano? Tapos pag di ginawa, Papagalitan ka. sabi, paano ko? Oh, sumasagot ka pa. Yung mga bata kaya ngayon, Libagin pa? Libagin pa. Kasi parang hindi na sila, paano ka lilibagin sa iPad? Kaka-iPad. Kung hindi ka naliligo siguro. Marami mga ganong bata ngayon, hindi naliligo kaka-computer. Ay, dati rin naman may ganon eh. Pero kasi dati, yung kaka-computer, it's a communal experience eh. Totoo. Diba? Oo. Ngayon, it's an individual experience. Dahil? Wala, may sarili-sarili ng iPad, may sarili-sarili Oo nga. ng, dati pupunta ka pa ng, Bihira na yung computer Netopia. shop. Oo. Mayayaman na yung mga bata ngayon eh. mayayaman yung mga bata ngayon o parang naging mas strict lang yung mga magulang? Ha? Paano naging strict yun? Eh, binibigyan nga nila isa-isa ng cellphone. Paano yung gulat? Hindi, kumbaga, dito ka na lang kaysa lumabas ka. Parang ganun. Tingin ko lang. Sa bagay. Para hindi na nadadapa, ganyan. Hindi na nadadapa, hindi na nagpapatinte, hindi na umiitim, hindi nagiging hindi para na pantay yung kulay, di ba? Katulad dati, may relo dito. Iba yung kulay dito. Tsaka dati, ang daming pekla. Dami sugat. Ako pa rin mga sugat eh. Ako, nung tumanda na lang ako, sorry. Natanggal agad. Akala ko Hindi ako nung kiloy tumanda ka lang, tsaka ka nagkaroon ng sugat. Totoo! Dito lang ako. Ito, yung ko. So kapag ganun, di ba? Kasi kapag matanda ka na, tas doon ka lang nagkakasugat, ibig sabihin nun, Pisit sa taytay. Yan nung matanda na ako yun. Hindi ko alam. Hindi kasi ako makiloid eh. So, ito ba kiloid na? So, today pag-uusapan natin ang mga kiloid. Iba't ibang klaseng keloid. So, merong... Kiloid ba? Ito, Keloid? te. Ha? Kiloid do. Keloid ba? Hindi keloid. Keloid ba alam mo? Di ba yun yung pagkain? Huwag mo to i-edit out, Chow. Keloid ba? Di ba Keloid. Keloid, di ba, Chris? Keloid. Keloidal. Please pakicheck. Keloid. Keloid nga. Bago na pala. Pero di ba dati, go lang. Basta umuwi ka, kahit na lasog-lasog ka. Oo, tsaka dati kapag... umuwi ka. Oo, importante umuwi ka. Kahit sasabihan ka ng nanay mo, ayan, lagi na lang nasa labas. Uuwi lang yan kapag gutom na. Oo, ano to, border. Border ko. Ganyan. At least umuwi. At least umuwi. Oo. Basta uuwi ka bago lumabas ang mga aswang. 6 p.m. yun. 6 p.m. Dapat makauwi ka bago sindihan ang mga lamppost sa Tsaka labas. huwag kang uuwi na pawis na pawis. Bawal yun sa amin. Talaga? Kasi pawisin ka. Papagalitan ako ng mama nun. Lagi niyang pinapagalitan kapag nakikita niya akong nanggigitata sa pawis. Hindi niya alam, nag-champion ako sa tansa nun. Tsaka sa gagamba. Ano tawag sa laro ng gagamba? Yung nilalagay sa lalagyan ng Ng matchbox. ng posporo. Matchbox? Keloid yung tawag na si Matchbox. Meron ba tawag doon? Anong tawag doon? Gagamba? Spider Wars? Spider Wars. Yan ang pinagayahan ng culinary class wars. Spider Wars. Diba? Tsaka yung yung buhangin, tapos nakalagay yung mga lastiko, yung mga laste, tapos ginagano ng ting-ting.
Yes. Ang tawag doon? Rubber games. Doon naman kinuha ang Squid games. ako hunger. Hindi ba kayo naglaro ng taguang treasure? Hindi ba? Ayaw nga. Ano yung tagoong treasure ulit? So, kailangan nandun kayo sa medyo malupa na na spot. Tapos, Nakakairita kasi yung tagoong treasure. Sino kaya nagpauso niyan? hindi ko alam. For sure, hindi si Jorik Gakula. Basta. So, kailangan nasa malupa. Tapos, parang kada isa. Parang mag-drawing kayo ng square. Tapos, meron kayong marble. Hole! Nakakairita ka. Kala mo puro sementado? Kala mo sementado yung kalsada niyo? Village. So, kailangan may holen. Bawat isa. Tapos, itatago yun. Oh. Tapos, ibabaon mo sa lupa. Oh. Tapos, kapag nahukay yung sayo, talo ka. Tapos may may nakataya na mga number ng holen. Ano yung ginagamit na panghukay? Kamay? Kamay lang. Ang corny naman. Pero, tago ang treasure yung pangalan. Pero gano'ng kalaki? As in, Hindi, ganito lang area. yan. Edi, gagananin lang. Hindi naman ganun, te. Kasi kapag ganun, ang dami mo nang Paano? As in, parang meron kayong yung stick lang. Totoo nga. Okay. Gets ko na. Walang ganun sa amin. Hindi yun umabot sa amin. Kasi lang. Pasig kayo eh. Oo, yung laste lang. Laste ko tsaka yung So, yung dampa, Ting-ting. ganyan. May dampa kami. Dampa, ano pa ba? Paano yun? Ang lit ng kamay mo. Palaki yan ba yun? Hindi kaya pala di ako nananalo. malaki. Ano ba? Tapos yung -1. Oh my God, di ko yun alam. Oh my God. may -1, may -2, may -3, tapos 5 lang. Wala yung ganun sa inyo. Walang ganun. Isa lang talaga. Ganito lang. Ano ba yung Pasig? Baka hindi na ako sumali dun sa kasi nga hindi ko naman yun. Or hindi kayo marunong mag -1? Anyway, So, ano pag-uusapan natin? Keloid or Philippine Games? or tago ang treasure. Haba kasi na napuntahan eh. Pero actually, gusto kong pag-usapan natin, Nanay Mems. Oh, medyo matagal na rin yung nanay Oo, memes, no? ang tagal na. Parang sina Aika pa yun. Robredo Sisters pa, no? Sisters pa yung last. Tama ba? Hindi, nagnanay memes sa tayo kay Ina. Oo, tama. Yata. We'll see. Pero matagal-tagal na. Yes. Pero ngayon, Nanay Mems. In celebration of Mother's Day. Yes. Malapit na kasi. Advance Happy Mother's Yes, Day po. sa mga moms. Lalo na kina Aling Paz. Yes, Aling Aida. Yes. So, alam niyo naman na you're Yes. always in our prayers. This is Mom! Or pwede rin, sis. Sis! We are sisters. Game. Yun ang pag-usapan natin. Yes, Sige, mga pakilala nanay mo- memes. Okay. Yes, okay. Pakilala muna tayo. Okay. Magbiro ka na sa laseng, wag lang kay Paz. Ako si JP. Ang hirap. Ang di lumingon sa pinanggalingan. Parang bagong-bago to. Lagot kay Aling Aida. Ang pangit. At ito ang Walang Kwentang Podcast. Watch it first on YouTube. Okay, go. Okay. Go muna. Go muna. Okay. So ito, yung sa akin, nung nakatira pa ako sa poder ni Mama. Which is Taytay. Yes, which is in Taytay. Pero nag-work na ako nito. Pero ito yung mga parang fresh grad pa lang ako, ganyan. So medyo, di ba kapag nakatira ka sa poder ng magulang mo, lahat ng luho ay nasusunod minsan. Lalo na sa pagkain. Yung syempre, yung gigising ka na lang, kakain ka na lang, ganyan. Hindi ka na mamaproblema kung anong ulam. Totoo. So ganun yung buhay ko nun. Tulad nga lang sabi ni Mama, kain tulog. Tapos may time nun, sobrang, as in kaya ako ng kain, tapos medyo lumalaki na ako. Tapos pinagalitan ako ni Mama. Yung mga, Nakikita ko yung edit nito. So, lumalaki na ako. pinagalitan ako ni Mama. Pinapagalitan ka ba ni Aida kapag dati kapag, Tumatawa ako. oo. Paano niya sinasabi Hindi sa'yo? niya ako pinapagaling. Sinasabi lang niya. Paano niya sinasabi? Bumibili siya ng mga pang-exercise. Hindi confrontational. Di ba nakwento ko sa'yo, bumili nga siya kahit yung sauna. Ayaw nga. Nakaganon, tapos ulo lang yung kita.
pala. So si mama, ano siya, hindi siya ganon. Sasabihin niya sa'yo, right there and there. Sasabihin niya, ang lakas mong kumain, tumataba ka na. So ako parang, si mama lang na yan, ganyan. Tapos, lagi niya sinasabi yun, ang lakas kong kumain, tumataba na ako, ganyan. Tapos, isang araw, si mama mahilig siya magpaluwagan. Oh, siya nagpapapaluwagan? Oh, Sumasali. Sumasali. Oo. Kala ko siya yung ano. Hindi ko alam ngayon, baka gano'n na yun. Tapos, may nakita kong juicer dun sa table. As in, naka-box pa. Tapos tinanong ko siya kung para kanino, para daw sa akin. Nagamit ko yun. Anong juice mo? Nag-research ako ng mga pwedeng i-juicer. Mga celery, ganyan. Carrots. Never na ako nagkaroon ng juicer ulit. Parang yun ata yung first and last. So si mama, yung sasabihin niya sa'yo kung ano yung kamalian mo sa buhay. Pero siya rin yung tutulong sa'yo para itama yun. Tapos hindi mo din alam, mapunta sa inyo. Saan? Sa condo? Nung nagka-condo ka na? Hindi na. Andun pa rin yun eh. Nung umuwi ako last time. Naka-box pa rin. O, ikaw. Okay. So, di ko alam kung napakinggan na ng ibang listeners natin or ibang viewers. Kasi nga nakwento ko dati na dahil nga ayokong nagtatanong, kahit dati pa ayoko na nagtatanong eh. Ayoko nang nagbibida-bida. Kasi nagbago, no? basta dati, nakalimutan ko na kung ilang taon ako noon eh. Basta bagets pa ako. Tapos, meron kaming parang maliit na tindahan. Nakalagay doon lahat ng mga, ano nga kami, di ba? Buy and sell. Ni mama. Buy kami sa palengke ng Pasig. Sell kami doon sa ano. Pero si Aida yung bumibili, ikaw yung nagbebenta. Yes. Pero minsan sumasama ako sa palengke. So, nagbebenta kami ng sardinas, na chichirya, minsan may t-shirt, ganun. Iba-iba. It's a grocery. Anong ang tawag doon? May tawag doon eh. General store. General merchandise. Yes. So, nasa gilid siya ng hardware namin, ganyan. Tapos meron nga isang beses, may dumating na bibili na lalaki. Tapos, tinanong niya kung magkano yung sardinas. Ayoko nga magtanong. Ayoko magtanong kay mama kasi sinabi ko na magkano yan. Hindi ko maalala. So, sinabi ko sa kanya, 2 po. Yung isang piraso ng sardinas. Isang piraso ng sardinas, 2. So, nalaman ko na nagkamali ako kasi pinakyaw niya. 12 yun eh. Isang dosena ng sardinas, 24 lang yung bayad niya ba? Pero magkano ba nun that time? 10 pesos? Siguro. Basta more than 5. Siguro 7 or 8, ganyan. Maliit lang naman. So, parang naisip ko, 2. Tapos nung sinabi ko na, hindi ko rin naman nung sinabi niya, okay, pakiawin ko na. Alam ba yan? 12 po. Pero kilala niyo yung bumili? Hindi ko kilala. Parang napadami. Dayo? Tourist. Feeling ko kilala nila, pero hindi ko na lang mamukhaan. Basta lalaki siya. My Lalaki God. talaga. Doon nag-start yung galit ko sa mga lalaki. Charik. Pero yun, di ba pinakyaw niya. Tapos, nung dulo na, nag-inventory. Charik. Taray may inventory. Inventory kami. Seryoso nga? Tinanong ka ni Mama, nasan yung mga sardinas? Sabi ko, binili po, may bumili pong isa. Magkano yung mo, 2 po. 2! Pero importante, napakyaw. Napakyaw. Sana nga hindi na yung pinakyaw. Para nakabawi ako. Kasi kung alam ko lang na mali, edi in-overprice ko yung inflation. Yung next na may pinasabihin ko, 20. Ang tanong ko, paano nakabawi yung business? Nag-file for bankruptcy. Oo, tapos si Mama, nung pagkasabi ko na siguro hindi ko alam kung galit na galit siya sa akin o sa akin, naiyak siya. Seryoso? Oo, umiyak si Mama. Hindi ko alam sa galit. Yung parang gusto niya akong sakpakin. Pero hindi niya makaya. Parang Bobo! Hindi ko to anak! Sa pa pwede isolito! Tapos pinagtanggol ako ng lolo ko. Si lolo yung nagtanggol sa akin. Sabi niya, wag, tama na yan. Kasi pinapagalitan nga ako. Kasi gets ko naman. Hindi ka naman niligaw. Sabi
sabi nila, tama na yan, ganyan talaga. Nagkakamali ang bata, ganyan. Hindi ko alam yung umiyak. Naiyak si mama. Oh my God. Oo, tapos, after nun, tuloy pa rin. Hindi niyo ba siya napag-usapan nung ngayon na? Pero, after nun, hindi niya pinasara ang business ko. Tuloy In pa fact, rin. Tuloy pa rin. In fact, tinawag na niyang Antoinette Sari Store. Totoo! Lumago yung business ko. Hanggang ngayon? Hindi, syempre hindi na. Pero ano yun na, as in meron akong Saring stall? tindahan. Seryoso ko. As in meron akong may pasukan. Sana may pasukan talaga. Hindi kasi siya, kumbaga, hindi siya table lang. Ah, parang fishball. Gago, hindi. As in, ano talaga siya, parang siyang bahay. Oo. Papasok ko, tapos Hindi, I meron mean, akong hindi lang siya parang table na parang yung nagbibenta ka na ng fishball, hindi. ganyan. As in, ano siya. As in, sinasara ko yung bintana. Pag gabi May Hindi siya trapal. Hindi trabal? Hindi trapal. Ano siya? Taray. Nakaganon siya, ginaganon ko sa start. So, parang ganon. Gising ako, parang, ayoko na magtrabaho, pero kailangan ko magtrabaho. Taray, may lines. Young Antoinette with lines. Tapos, nang paggawa pa ako kay mama ng yung lalagyan ng pera. Kasi gusto ko yung parang, pag parang nasa SM, tapos parang, how much ganyan? I received 100. Tapos, lumalabas yung gano'n. Ah, meron kang ganon? Meron ako, pero manual. So, nilagyan niya, sabi ko, mama, gusto ko ng ayoko nung nakaganon lang. Yung parang manikurista na, ayoko nun. Gusto ko yung parang sa manikurista na ganon. Parang sa Tamiya. Alam mo na. So, sabi ko, mama, gusto ko ng ginawa na ko ni mama. Tapos may partitions pa yun. Nung una, okay naman sa akin. Pero parang, I want more. Gusto ko yung, di ba sa SM, sa mga pag yung mga papel, yung nagaganon. Oo. Tapos Yung may pang papigat. Oo. So, ako na lang yung gumawa nun. Kasi naman hardware kami. Mga scrap metals, ganyan. Crafty naman pala. Ayun, lumago pa yung business ko hanggang... Hanggang anong year? Ang dami ng branches ng ko. Hindi ko lang sinasabi na sa akin yon sa mga Meron ba kayo sa Taytay? Pag nahanap niyo yung Antoinette Sari Store. General merchandise. Ayun, di ba? Ang ganda Ganyan nung sila, naiyak si ganyan si Aida. mama. So, sobrang kasi naman Pero daw hindi nyo na nga napag-usapan yun. Like, parang mabat ka naiyak nun. Hindi na, sobrang bata ko pa noon as in. Pero Sobrang ang bata ko interesting pa. kasi talaga nung naiyak siya eh. Kasi siguro sa galit. Ang bobo naman ako! Sinabi ko na! Ayoko na to! Gusto sa tinas! Ilayo nyo sa akin yung batang yan! Ano kaya nasa utak ni mama mo nun? Takot ako nun mo. Kasi alam ko na talaga nung pinakyaw niya. Sabi ko, I have to stand my ground. Si mama sabi pa, sino yan? Ano itsura? Ano itsura? Feeling ko pwede niya ipapatay. At least na mag-yung business. In fairness. Ako na yung umayaw Ako yung nag-retire. So, I'm a retired General. businessman. Merchandise. So, bago ako nag-college, retired na talaga ako. Kaya pala, ano ka na noon? Medyo payat ka na. Pagod na. Uy, alam mo, yun talaga, doon ako natuto. Kaya kahit nung bata pa ako, very entrepreneurial ako. Dahil doon, it's going back to the roots talaga. Oo. Alam ko na dapat pa paano magpresyo, ganyan. Dinuruan ako ng nanay ko. Pero in fairness kay Tonet, magaling siya magpresyo. Dati pa lang, si mama na nagsasabi ng ng So tamang presyo. after nung dos na sardinas, doon ka na natutong magpresyo ng tama. Yes, after nun yung sardinas namin, 55 na pesos. Mas mahal pa kesa ngayon. May foresight ako. Hindi pa man nangyayari kay 2025. Yun ang isa na natutuan ko talaga kay mama. Sa kanya talaga yung business sense ko. Pagtawad. Pagtawad. Oo. Di ba? Kay mama ko rin natutunan yung pagtawad. Yes. Magagalit yan kapag sa Divisoria, dyan, sa Baclaran, sa Quiapo. Magagalit yan kapag mali yung pagtawad mo. Kasi dapat,
Alam ko, ganun yung turo. Parang isa lang naman kasi ng liga yung mga nanay natin. Dapat, I think sila same school. ang isang turo, yung tawad, dapat sila ang maghahabol sa'yo. Yes. Ang ginagawa niyan, kapag kasama ko si mama sa tutuban, ganyan, Divisoria. Oh my God, tutuban. Yung parang kunwari, nasa bili kayo ng uniform. Parang ito, magkano to? Sabi natin, 500. Ay, sige. Suki. Anong gusto mo? Babaan natin. Tapos lalapit ulit si mama. 200. At yun na, ang last na punta ni Aling Bal sa tutuban. Tapos sasabihin nung sales lady, ikaw naman, suki, mapagbiro ka. Ang laki ng 500 tas 200. Hindi pa libre. Kailangan talaga may yung action na maglalakad ka palayo. Yes. Tsaka yung parang hindi mo masyadong gusto. Oo. Yun yung isang tip ni mama sa akin. Pag magsusukat, huwag masyadong excited. Seryoso? Oo, dapat relax lang. Chill kasi lang. nakikita nila. Na gustong-gusto mo na Na agad. gustong-gusto mo. Oo. Diba? Dapat I can buy this somewhere else. Sa totoo sa tutuban, sa Divisoria, sa Quiapo, kapag may nakita ka isang damit, konting lakad lang makikita mo naman ulit yun. Totoo. Ay, alam mo, nagawa ko yan sa Vietnam. Aray! From tutuban to Pero yung sa yung sa Bentan, yung bilihan ng mga, yung mga pasalubong. Oo. Tapos kailangan ko ng extra na maleta kasi. Pero yung mura lang. Nung nasa Bentan na ako, so naghanap ako ng mura lang, ang budget ko lang 300 pesos, te. Tapos, nakita ko to, may parang sabi ko, sakto yung size, ganyan. Tapos maganda naman yung itsura. Tapos 500,000 dong. So mga nasa 1,000 pesos. Sabi ko, ay, masyadong mahal. May ganun ba? Marunong sila nakakainit Ng sila Pinoy. Tagalog. Tapos, tatawagin ka nila kuya. Parang, kuya, ganyan. Tapos sasabihin ko na kung magkano yung budget ko. Parang yung 300 pesos. Tapos tatawanan nila ako. Tapos aalis na ako, ganyan. Tapos ibibigay na nila sa akin. Talaga? So meron ako maleta na 300 pesos. All thanks to pass. Oo. Tsaka alam mo, feeling ko kasi, yung ibang mga foreigner na mga Amerikano, Caucasian, European, hindi naman pala tawad. Oo, hindi nila alam yung konsepto ng Hindi nila alam pagtawad. So, kung ano yung binigay nila, minsan dadagdagan. Feeling ko lang, dadagdagan nila. Tapos yun na yun. So, ang dami na nilang kinita doon. Kaya feeling ko, na sila sa mga kapwa Asians. Oo, alam na nila yung mga Asian at Alam na tatawad nila, to. tatawad to. So, bigay na natin since... Pinuputo lang namin saglit ang episode na ito para sa very important announcement. Kasi guys, 2025 na, hindi pa rin natin gets kung gaano kaseryoso ang trangkaso. Correct! Guys, kapag may dalawang symptoms na kayo, pwedeng sipon at headache, o kaya ubo at sore throat, or pwede ring lagnat at body pain, anong pwedeng meron ka na? Pwedeng flu na 2. Tapos, kapag malala na yung sakit, doon pa lang sila magagamot, di ba? O, huwag kayo magpapakita kay Aling Aida kasi mapapagalitan kayo for sure. For example, sa work, di ba? Magkakaiba man tayo ng mga trabaho, pareho lang ang symptoms na mararamdaman natin pag nagkaka-flu na tayo. Tingin nyo ba si Beyonce, hindi yan sinisipon at nagkaka-headache? Ka-level lang natin yan si Beyonce pagdating sa sakit. Sa sakit lang natin siya ka-level. Saka sa kahit anong industry or field, marami tayong mga katrabaho na todo kayo da akala mo nagpapatayo ng building. Galit ka ba? O kaya akala mo may share siya sa kumpanya. Todo kayod na kahit nakakaramdam na ng sakit, tuloy pa rin. Napakatigas sa ulo. Baka gusto ng medal, tapos yung may sakit na, tapos nasa loob lang ng bahay, yung hindi mapirme na kahit may nararamdaman na, todo linis pa rin ng bahay, kahit nakakalinis lang nila 5 minutes ago. Pero kapag inuutusan ng nanay na maglinis, panay ang pasa ng utos sa bunsong kapatid. Di pa pasaya mga ganyang galawan kay Pas. Uy, pero guys, seryoso, hindi dapat minamaliit ang flu. Diba naalala nyo nangyari kay Barbie Shrew? True. Namatay siya sa pneumonia na triggered ng flu. Kaya tigilan na yung mga ugali na kapag may trangkaso na, pwedeng
tubig lang to. Kaunting pahinga lang, okay na ako. Malayo sa bituka. Sleep is for the weak. Love not lang to. Uy! Kasi kakaganyan ninyo, ayan, palala na yung sakit. Kaya again, kung may 2 symptoms na, pwedeng flu na yan. Kaya ng bioflu kahit anong symptoms ng flu tulad ng sipon at headache, o kaya ubo at sore throat, or pwede ring lagnat at body pain. So again, kung may 2 symptoms ka na sa mga nabanggit, mag-bioflu agad. Feeling ko kasi talaga, hindi talaga siya pang yung 1,000 pesos na maleta. Kasi binigay sa akin ng 300 pesos eh. Baka nga 150 lang yun eh. Talaga? Ba't ibibigay siya ng 300? Balikan kaya natin. Ano ba kalaki? Hand Yung carry? ano lang siya, hand carry lang. Oo, ano? Mali ka dun, ma. Feeling ko dapat 100 pa. Sumusobra ka na. May isa pa ako naisip na kwento. Si Mama, dinala ko sila rito recently sa cafe. Ito yung kakalabas lang natin ng bagong mga menu. Yung corned beef, yung tinapa, ganyan. Tapos binibida ko sa kanya yung tinapa talaga. Kasi ang sarap talaga ng tinapa, di ba? Oo. Ay, recent to. Oo, recent lang to. Okay. So sinama ko silang lahat dito, ganyan. Tapos, yun nga binibida ko kay Mama yung tinapa, ganyan. Tapos sabi ko, Mama, masarap yung tinapa namin. As in, masarap talaga, ganyan. O sige, tikman ko, ganyan. Tapos binigay na sa kanya. Tapos sabi niya, ay, maliit. Ang laki kaya! Sabi niya, ay, maliit. Ba't ganito maliit? Paulit-ulit eh, tapos ang daming tao. Sabi ko, wag pa naman masyadong malakas. Pero maliit eh. Di pa niya natitikman. So, tinikman na niya. Niya, ay, masarap naman pala, masarap. Pero maliit. Tapos, naubos na niya. Masarap nga, masarap. Oo, masarap. Pero yun nga, subukan niyo babaan yung presyo kasi maliit. Tapos, kakwentuhan, ganyan. Tapos sabi niya, masarap yung tinapa, no? Ayaw niya magbukas sa taytay. Ako magbabantay. Sabi niya. Pero maliit. Alam mo yung tao na alam niya sarili niya mali yung nasabi niya, pero pangangatawa na lang. Ako naman naalala ko. Si Mama, sobrang sugid niya, i-review kami. Huh? Favorite niya yun. Yung mga anak niya? Oo. Nire-review niya kami sa mga exam, sa mga quiz. Akala ko, i-review kayo isa-isa. Ito si Ann. Ito si Ann, medyo hindi to magaling sa math. Go. Mahilig ba? Mama mo, hindi. Mm-mm. Di ba, feeling ko isang ano lang talaga sila eh. Isang tela lang. Galing sila lahat. Tapos ginagawan pa niya kami ng reviewer. Oo, sa Manila. Oo. Sa Yellow Pad. Yes. Oo. Tapos dahil nga, di ba nakwento ko na rin dati, si Mama, ayaw niya ng second place. Oo. Kasi feeling ko, ginawa na niya lahat eh. Ginawa niya ako na reviewer. Si Lia kasi, si Nads, mas matalino yun sa akin. Mas matalino yun. Pati yung kapatid ko, Hindi naman talaga ako, kaya feeling ko, matalino ako, magaling ako mag-memorize. Tapos, tinuro din sa akin ni Mama yung, para makamemorize ka, lalagyan mo ng acronym, di ba? Tama. Lalagyan mo ng para mas maalala mo. Pero, yung mga ginagawa namin mga gano'n, random lang. Huh? Random. Hindi siya yung parang, for example, yung planets, di ba? My very educated mother, ganyan. So, naalala mo yun. Di ba Mang Victor Espinosa? Ano ba ganun sa inyo? Alam ko yun, Mang Victor Espinosa, nag-jogging sa umaga Tapos sa nang pumayat ka. Tapos, doon ako pa narinig. Ano yung K? Kasi ano talaga, nang pumayat lang. Nang pumayat ka. Sorry, sa St. Paul, it's my very educated mother just served us 9 pizzas. Oh my God, sa amin sa Shalom Learning Center.
amin ganon. So si mama, ganon na yung dati pa, sinabi na niya yan, para ma-memorize mo. Isipan mo ng mga acronym. Ng acronym. Pero dahil nga sobrang random, wala na akong maalala. Kaya ngayon, wala akong na-retain. Pero naalala ko yun dati. Ang mangyayari, dadating yung report card. Tapos, ginawa na niya kasi lahat. As in, gumagawa siya ng mock exam for me. Rin ba, nilalagay rin ba sa ilalim ng unan yung reviewer bago ka matulog? Umabot kami sa ganun, pwede rin. Dahil mas nare-retain. Mas na-absorb. Totoo yun. Sa akin, hindi. Tapos pag uuwi ako, say, pang ilan ka? Number 8. Tapos sabi, number 8 lang! Ganun na yung kaya ko ba? Hindi ko talaga kaya. Tapos, feeling ko disappointed yung nanay ko. Pero hindi, tuloy pa rin. Kasi bumabawi ako sa arts. penmanship? Sa arts! Bumabawi talaga ako. Nagpo-poster making contest ako, ganyan. Hindi lang halata. Ba't mo pinapasa na ngayon sa iba yung paggawa ng poster? Retired na ako. Tapos naalala ko dati. Kasi drawing lang naman ako ng drawing. Tapos ako yung sinasali ng school, papunta sa Totoo? Totoo. May time. Ganun ako. Hindi lang halata, ma. Totoo. Bago tong information na to sa akin. Ganun level ako. Ang medium ko ay... Watercolor? Yung kaipas. Yeah, orange, yellow. Tapos yung sobrang kapal. Tapos yung buhok blue, gano'n. Susali ako doon. Tapos hindi naman gano'n yung style ko. Nag-drawing lang ako. Tapos nung first akong sumali sa poster making contest na sobrang madaming schools. Halos lahat sila, gano'n yung style. Yung Crepas yung gamit. Crepas, tapos dilaw yung hindi mo alam yun? Dilaw yung balat, tapos blue yung tapos ang laki nung mga mata. Oo, parang si mama, bakit sila ganun mag-drawing? Hindi ko rin alam. Nagalit na naman siya sa'yo. Iba talaga yung sa akin. Siyempre, talo ko. Kasi drawing ko normal lang din ang tao. Tapos sabi ni mama, sa susunod, ganun yung gawin mo. Kinagaya niya sa'yo? Hindi naman. Pero sabi niya, aralin ko yung style. Buti hindi ka niya pinasali ng mga singing contest, no? Nag-center for pop ako. Oo nga, pero after nun. Sumali ako ng isa, pero hindi ako umabot sa finals. Saan yan? Sa school lang. Sa classroom. Hindi ako yung napiling representative. Their loss. Binigay ko na sa kanila yun kasi baka pag ako pa yun. Hirap na eh. Naalala ko yung pinagawa ba kayo ng balangay dati? Hindi. Di ba yung bangka? Oo. So, nung grade school, meron kaming ganong assignment, gagawa ng balangay. Pero para mga 1 week yun binigay yung, para may 1 week para gawin. Kasi nga, gagawa ka ng mini bangka, ganyan. Pero dahil nga, adventurous ako. So, naglaro ako lagi sa kalsada. Okay. So, kung sabihin natin, binigay yung assignment ng Monday. Ipapasa siya ng Monday next week, ganyan. Tapos, syempre kapag bata ka, 'di ba, yung weekend, it's yours. Oo. As in, maglalaro ka talaga. Tapos, pagdating ng Sunday night, kapag nanonood na lahat ng Sunday's Best, tatanungin ka tinanong ako ni Mama, wala, yung mga assignment mo ba bukas? Kahanda na. So, doon ako nag-check na. Kundi pa tinanong ay. Doon ako nag-check ng assignment. Ngayab ka. Tapos yung balangay. Yung kaba ko. Pagkakita mo. Sinabi ko kay Mama, Ma. Naalala ko yung takot ko nun. Takot ko. Sabi ko, so pinakita ko na. Grabe yung galit ni Mama. Grabe yung galit niya. Malamang magagalit yun. Grabe Buti ka buhay ka pa eh. Ginising niya si Kuya. Yung kuya mo yung artist. Si Kuya yung pinagawa niya. Nalalam yung kwento ko na yung may aso. Yung aso. Si Kuya rin gumawa nun. Tapos itong balangay, kay Kuya niya rin pinagawa. Galit na galit din yung Kuya ko.
Para kaming nasa Project Runway. May one day lang kami para tapusin lahat. One night lang pala. My God. Maganda. May picture ka nun? Maganda naman, maganda. Meron pa yung parang vinta pa yun. Yung may mga flag pa. Hindi ko lang paano ginawa ni Kuya yun. Toro yun. Nakagawa Kudos. pa siya. Ayop ka. Pero grabe talaga yung galit ni Mama noon. Yung papagalitan ka muna. Parang, ayan, laro kayo ng laro, ganyan-ganyan. Pero gagawin din naman. At hindi siya gumawa. Ang hirap paging nanay. Pinagawa sa iba. Sa panganay. Saan gawa? Kahoy din yun eh. Ay, grabe. Oo. Pero Nakagawa parang siya feeling ng ko, gabi. Ilang oras na niya ginawa? hindi ko nakatulog na ako eh pag hindi ko. Tinulog ka. Punso-punso ayop. Pagising ko, papasok na lang ako. Marami pang ganong beses. Maraming beses pang nangyari yun. Nakakalimutan ko na may assignment ako, ganyan. Tapos papagalitan ako ni Mama, tapos gagawin niya rin, ganyan. Pero I think yun yung pinakamalala, yung balangay. Hindi siya birong gawin. Kasi iba yung mga lang, yung may mga sasagutan lang, ganyan. Meron kasi sa Angono, yung Angels. Para siyang general merchandise. Okay. Tapos, parang kailangan, di ba yung mga stationery na uso nun? Yung mga handmade paper. Oo. Tapos, gagawa ka ng something out of it, ganyan. Yun lang yung nagbebenta, yung Angels sa Angono. Na malapit sa amin. Tapos, nakalimutan ko na naman na na may assignment nga na gano'n, na handmade paper. Isarado yun ng weekend. Ay, ba't naman sila sarado ng weekend? Tatamad naman. Hindi ko rin alam. So, dapat Friday pa lang, nabili na yung materials. Pero nga dahil nga uhaw na uhaw ako sa laro, nakakalimutan ko siya. Tapos yan, pagalitan na naman ako ni Mama. Tapos Monday, so late, yun yung late na yung submission. Kasi wala kami magawa kasi sarado yung Angels eh. Nakabili. Oo, nakabili naman. Pero grabe, nakakatakot si Mama kapag. Pero dahil bunso ka, di ba? Totoo, yung panganay yung ginulo-gulo. Anong year yung kuya mo nun? High school na. Hindi, na yun, college. College na si Kuya. Malaki yung agwat namin eh. Okay. Kasi nga menopausal baby ako. Di ba? Yung mga menopausal baby, yung mga matatalino. Saan ba nang galing yan? Hindi ko rin alam. Ganun yung sabi pero ni diba, Mama. ganun daw yung mga menopausal baby. Oo, sabi din ni Mama. Ikaw hindi ka menopausal baby eh. Pero may ganun ngang notion, no? Ha? Ba't kumalat yung na yan? Nakapag Urban menopausal legend? baby, Oo. matalino. Kasi sobrang talino, as in genius. Ganun ba? Genius Sa amin level. matalino lang eh. Matalino lang. Sa amin sa Pasig. Genius? Genius. Yung sabi ni Mama, di okay. Good for them. So sa mga brands dyan, baka naman you'd like to partner with us, feel free to email us at angwalangkwentangpodcast@gmail.com. And if you like this podcast and episode, please click the follow or subscribe button on Spotify and the subscribe button on YouTube. Ang dami na nating subscribers. Totoo, para nasa Konti 40K plus na. na, mga konti na lang, 1,000 na lang silver button. Yes. Ilan ba yung silver? 50? 100. Alam tawag di tambay sa YouTube. At kung meron kayong mga unforgettable nanay memes, hello sa mga nanay namin. Hello! Happy Mother's Day every day. Sa mga nanay namin. Mention us on X and Instagram using the hashtag Ang Walang Kwentang Podcast. Ako at Tonette Hadaone. Yan, ako naman at JP Habak sa Instagram. Tapos meron din kaming Ang Walang Kwentang Podcast, After Podcast Chikahan, kung saan pwede rin kayong mag-share kung paano kayo inalagaan ng mga nanay ninyo at ng bio-flu. Dahil kapag may 2 symptoms ng sipon at pananakit ng katawan, pwedeng flu na 2. Kaya, mag-bio-flu! Thank you, bio-flu! Thank you! We love you, Aling Aida, Aling Paz. Yes, we love you. Happy Mother's Day every day.